So ayan na nga, dahil ayaw nga ni Uncle maniwala na mag-isa lang tayo rito. So nakita nyo naman, binubuhat kong mag-isa to. So ito mga Uncle, magaan lang yan, 20 kilos lang yan. Alam din ng basher yan, 20 kilos lang yan. Ito na nga, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at pinatong ko na nga ang countertop na 20 kilos na ito dito sa aking patungan. Kung makikita nyo naman ay parang napakagaan lang, 20 kilos nga ika ang sabi ko. Joke lang yun. Magagalit na naman si Uncle Basher. At dito na may ikakat ko na nga yung countertop. At sa punto na ito, ikakat ko na nga yung countertop pang stove side. Maliit yan, dalawa yan sila. At kung makikita nyo naman, ay talagang napakabilis kumilos. Kasi umaga pa yan. Pero bandang hapon yan, wala na. Babagal na yan si Uncle. So, ayan na nga mga Uncle. So, kwentuhan ko lang kayo. Dito sa Amerika talaga, pagdating ko naman dito, wala naman akong kaalam-alam. Pero ngayon, hindi ko pa rin masasabi na matalino ako. So, dito nga, ayan, kinat ko na rin yung sa kabilang side. Kasi dalawa yan siya mga Uncle sa pang stove side. Dalawa yan. At ayan na nga, pinatong ko na nga ulit yung isang buo pang countertop. At yan yung para sa sink. Kung makikita niyo yung puti na papel na yan, yan yung pattern niya. Kasi pag wala yung pattern na yan, napakahirap na gawan ng pattern yan. Dahil nangyari na sa akin yan dati, ginawan ko ng pattern dahil walang kasamang pattern yung sink. So paano mo bubutasin yan? 60-40 yan. Sa tuwing bibili ako ng sink, talagang chinecheck ko kung may kasamang pattern. Kasi ayoko na mangyari sa akin ulit yon. So dito nga, ayan na nga, naguhitan na nga natin. At gumamit na nga ako dyan ng dito sa punto na to mga Uncle, bubutasin na natin yung para sa sink. Yan yung butas ng sink, yung 60-40. Ayan, kung makikita nyo naman, kurbada 120. Ganon katindi si Uncle. So dito talaga sa Amerika mga Uncle, magagawa mo. Walang imposible, magagawa mo lahat kung ano yung gusto mong gawin. Kung ano man ang kailangan mo dito, nandito na. Maliban na lang kung kaalaman ang hinahanap mo. O kung wala kang alam, kung walang laman yung utak mo, problema mo yan. So ayan ang mga Uncle, kung makikita nyo naman, napakadali lang natin ginawa yan. Parang 16 minutes ko lang yata binutas yan. 16 minutes! So kung makikita nyo naman, napakatulin natin dyan. Ito'y matutunan yung trabaho mga Uncle. Ito'y napakagandang source of income mga Uncle. Kaso lang talagang masasabi ko sa inyo, itong trabaho na to is napakadelikado. Ayan kung makikita nyo naman, hindi ko tinamaan yung guhit, di ba? Hindi talaga dapat tamaan yung guhit kasi pipinahan mo pa yan siya para makuha mo yung saktong butas. Gagamitin mo yung, kung makita mo yung blade na yun, meron siyang guhit-guhit. So yun yung diamond din yun. So yan yung maghahasa sa kanya para mapantay mo yung butas. Kung makikita mo yan si Uncle dyan, talagang pinapantay niya kung yung butas dyan at umuulan na ng alikabok dyan. Sobrang grabe alikabok ng trabaho na to mga Uncle. At saka hindi yan siya mabuti sa kalusugan yung alikabok niyan pag nalanghap nyo. Kaya maganda to kasi ang mahal ang singilan dito. So kung makikita mo dyan, gumagamit ako ng wet polisher kasi nga ayaw ko na mag-alikabok. I hate alikabok Uncle. At yung ginagamit natin panghasa dyan, dinumero yan. Nag-i-start yan ng 50, 100, 200, 400, 800, 1,000, 1,500 at 3,000. So kailangan step by step yan mga Uncle, numero by numero. Hindi mo po pwedeng idiretso yan na 3,000 dahil hindi mo mapapantay, hindi mo mapapakinis yan. So kung makikita nyo naman, talagang kailangan kapain mo siya. Titingnan mo kung meron ka masasalat dyan. Kailangan pagalingan ng salat yan mga Uncle. Kung hindi kayo marunong sumalat sa trabaho na to, ewan ko na lang. So kung makikita nyo, panay salat, di ba? So ganun ako kagaling magsalat. So ayan ang mga Uncle, pinilit ko lang to kasi nga umorder nga ako nung panghasa ko. Kaso lang hindi dumating mga Uncle. Dito namin pinaship sa California, dumating, sabi ba naman dumating na daw kaso nandun sa Florida. O diba, di na surprise kami. Ang layo naman ng Florida sa California. So ayan ang mga Uncle, kaya pinilit ko dahil kailangan ko na nga siya ngayon. Dito ay talaga natapos ko pa rin naman siya pero dinahandahan ko na kasi pasira na nga yun. Sira na nga yung panghasa ko na yun. Yung bilog na yan, kung makikita nyo yung mga bilog-bilog na yan, ayan, yan yung panghasa ko. Ang mahal-mahal niyan, 10,000 sa Pilipinas ha. Ayan, so kung makita nyo yan, ayan yung edge niyan, kailangan pantayin nyo, gagamit kayo ng polisher disc. Disc yung ginamit ko dyan, yung pads. Yan yung ginamit ko para makinis yung edge. Kasi nga, kung yung drum lang yung aasahan nyo, hindi naman yung makakinis yung edge na yan eh.
So kailangan gagamit pa rin kayo ng pads diyan. So kung makikita nyo naman, dahan-dahan lang. Hindi ka naman nagmamadali. Hindi mo kailangan madaliin tong trabaho na to para maganda yung resulta. Kasi kung So ayan na siya mga angkol. Sobrang kinis. Nasobrahan yata yung kinis mga angkol. Parang makinis pa yata to sa mukha ng mga basher natin dyan. So ayan na. Yan yung finished product natin, ano. So ngayon haasain ko na lang yung mga edge ng mga yun. So madali na lang yun, hindi na natin kailangan mag-camera doon kasi ito lang yung challenge dito. So ang tawag dito is 60-40. 60 yun, 40 ito. So 60-40 yung butas ng sink kasi dalawa yung butas. Alright, so maya install natin to. So dito na nga binuhat ko na nga itong countertop na ito at nang maitabi para malinis ko itong pinagtrabahoan ko dito. Kasi baka may report naman tayo sa tenant dito dahil iniwan nating madumi. So ayan ang mga uncle. So dito na nga magtatapos itong part 1 ng ating countertop works dito. So ayan na, please follow me for more video mga uncle. Maraming salamat po sa inyong lahat. At abangan nyo po dahil may part 2 pa ito kung paano ko ito kinabit. Maraming salamat po sa panonood. Wow.